Ayan, ngayon dati na pala natin binabayar, ngayon lang natin ito napansin. Ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media. Ito po biglang biglang taas. bill shock nga po ang tawag nila, Sen. Ano? Bill shock. Oho. Nakakashock pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga eh. Kaya bagamat maliliit, kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kinu-question ko ay yung system loss. Matagal na ito dyan. Opo. Kapag tiningnan mo yung unbundled items doon na napakarami, yung iba hindi mo na maiintindihan doon eh. Merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT, yung FIT, yung ano yun, yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field in tariff ang tinatawag, at saka yung JEAP, nakalagay dyan, marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napadadagdag sa ano. Pero ang katotohanan yun, tao yung nagsasubsidize ng lahat ng ito. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize nung mga areas, yung mga tinatawag na off-grid, wala silang transmission lines. Opo, Nagkataon pa naman yung panggatong doon, diesel. Kaya lalong, nung tumaas ang diesel, sabi ko nga sa'yo, sa mga TID, from 55 naging 125, makikita mo kung gano'ng adjustment sa elektrisidad. Kaya nagkaroon ng bill shock eh. Opo. Samantalang kung mapapastruck lang, sabi ko nga, kung halimbawa pinastruck lang nila, yung dalawa sa aking mga Panukalang batas, ano? priority bills, Opo. yung tatanggalin natin ng 12% VAT. Nasa pangatlong pinakamalaking cost yung taxes eh. Okay. So generation, transmission, at saka yung tax. In distribution, hindi masyadong ano eh. Actually, naniningil lang ang Meralco para sa generation, transmission, ganun pero yung pala. distribution ko, konti lang yan. Pero yung tax, isa sa pangatlo. Malaki. Pag inalis mo yung 12%, sabi kong ganyan, immediately, talagang bababa. Kaso, napakabagal ng proseso ng pagtalakay sa mga panukalang batas. Nakikipag-usap nga ako sa chairman namin na sana'y mapagbigyan na may fast track ito. Opo. Yung kakambal nito ay yung pag-aalis ng mga ayuda at palitan na lang natin, sabi ko, nung paraan na palagi kong minumungkahi na ito yung mas equitable, Yes. mas Opo. direkta, na lahat ng mga household, mga kabahayan na gumagamit ng at least 200 kilowatt hours per month, Opo. sila na'y maililibre na doon. Sa equivalent yan, Sen, mga Ngayon, 2.5, ano? Sabihin na natin sa average na monetary value na 2,500 Yan, opo. per month. Para sa akin ay, ayun, medyo natatarget natin yung sektor na dapat doon ang kapuntahan ng mga inimbentong mga ayuda na pagkarami-rami. Ayan, opo. Kasi kung ibibigay, one time lang yun eh. Opo. Kung minsan kinukurap, minsan naman ang daming exclusion errors. Ibig sabihin ng exclusion, yung dapat maibigay, sila yung na-exclude. Hindi sila nabibigyan. Meron namang inclusion, yung hindi dapat na maiyan, siya na may Sila nailalagay. nabibigyan. Opo, oo. Okay. So merong mga errors. Para hindi na magkaroon ng error, sabi ko nga, ito, napakalinaw nito. Lahat ng kukonsumo ng 200 kilowatt hours per month, Opo. yun na. Regularly nasasubsidize. Ang matatarget dito, yung talagang mahirap na mahirap. Kasi, kamukha ng binabanggit mo na, tayo pala nagsasubsidize. Alam mo yung lifeline? Opo. Yung binago, dati kasi 20 kilowatt hours yun ang libre. Alam mo ang katapat nun, isang bumbilya lang. Lifeline. Na nagsindi ka 20. sa loob ng isang linggo. Yun 20 kilos per hour. Pero ano po? Tapos in-upgrade nila ng 50. Sabi ko, wala rin ano yan. Maski yung chairman ng Energy Committee, si Senator Pia. Teka muna. Mukhang tama si Sen. Dante rito. Yung ba ng 50? Paano yung pamamalansya? Ayan, naku, hindi na. Katulad ko, sabi niya. Sobra na yun. Katulad ko, sabi niya gano'n. Hindi man ako pwedeng lumabas nang hindi malang na-plancha yung ano ko. Damit niya, oo. Alimbawa, naligo ako, hindi ba ako mag-ano ng Blower. Blower. Yes. Sa 50 ba kasama to?
Kasi sinabi kasi ng ERC, meron na po kayong 4 na bombilya, isang radyong maliit, isang electric fan. Opo. Okay, paano kanyang 5 yung anak ko? Ibig mo sabihin, paano yung... Oho. So, ilalagay ko sila sa isang lugar, ipaikutin ko doon electric. Parang, doon ko pinapasok, Madam Chair, sabi ko, yung 200 kilowatt hours. Dito po ako medyo nagkakaluwag-luwag. Libre pa ito. Ang magbabayad na to, ang gobyerno, pag kinuwenta mo yan, 120 billion pesos lang per annum. Kapalit naman ng Sa isang taon pa rin, no? napakarami nitong mga inimbentong mahigit na 22 interventions, 600 billion Naku, laki, per annum. kumpara- O di nakatipid ang gobyerno, walang corruption, diretso sa tao, walang umeepal na politiko. Yun nga. Sen, itatanong ko, kung ito'y sasagutin na ng gobyerno, mawawala na rin yung lifeline na tinacharge sa mga consumer. Wala na nga, doon na nga ipapalit eh. Kaya yung 200 lifeline na yun, ina-amend ko yun eh. Ginagawa mabubura ko na to. 200. Ayun. Kasi Sen, yung lifeline, sinisingil sa mga, sa atin, di ba? Sa atin din, Tayo ang nagbabayad. gabayan. Oh, yes. Dito, gobyerno na. Oo, kaya nga yung Sa halip na ayuda. yung 200 kilowatt hours, halimbawa, ikaw Nelson, bagay, hindi ka naman kasali dito dahil 3,000 kilowatt hours. Hindi, ano lang. Maliit lang kami. Tatlong aircon mo sa isang kwarto mo, tatlong aircon mo. Kaya Puro hindi ano ka yan? qualified dito. 4 horsepower Hindi, pa. pag nilagyan ko ng... Lalong-lalo naman si Jen. May refrigerator nito eh. Pati yung comfort room niya may refrigerator. Freezer Hindi kayo qualified dito. Ang Ano sinasabi ba, ko, Sen? Sige. yung sinasabi ko, yung talagang 200. tinatarget ko kasi, ito yung 5 million na may hirap na pamilyang Pilipino. Kasama yung middle class siguro dito. Hindi siya kasing middle class. Siguro abot na ng 300 dyan eh. Okay. Pero meron namang ano sa middle class paminsan-minsan. Kamukha niyang may toll fee. Ayan, si Jen, middle class yan eh. Yan, opo. So may pagkakataon na, toll fee, toll exemption, mga ganyan. Libre, yan, Yan ang ano ninyo ng mga middle Okay, class. okay. Pero ito, basic na basic ito. Oo. Okay? Maliwanag naman sa. Opo. Actually, ang dami ko napapayag doon eh. Sabi ko ERC, kumukontra ka ba? Hindi po. National Electric Repair, hindi po. Talagang takutan na ito eh. Opo. Mabuti naman walang kumontra eh. Kaya lang, hindi naman po pwedeng mapabilis kahit hindi sila kumontra. Kailangan may proseso eh. Tama. Kaya nakikiusap ako, Madam, i-fast track po natin. Ayun. Sinong secretary? Yung chairperson ng Secretary, Assembly Senadora Pia Cayetano. naintindihan naman ni Opo. Ang problema, Sen Pia. Sen, tinututulan yata hindi na siya finance secretary, executive secretary na. Hirat Recto. Tutol pa rin eh. Ganun ba? Hindi siya tumutol. Hindi ba? No, siya nga yung unang napapayag ko dyan nung siya Tama, humarap ng budget. nung sa budget, siya pa Opo, yung opo. finance. Mhm. Sabi ko, kumukontra ka ba? Hindi, kanya ko, dadagdagan ko pa nga yan eh. Oho. Naku. Siya yung unang pumanig. Pati yung DepDep. Oo. Balisakan. Oo. Sa inyo balisakan. Walang kumontra actually. Wala naman. Oo. Ay, ba't hindi umuusad sa... Proseso kailangan ni Pastra. Ganun ho ba? Oo. Ayun. Lalo po, Kung halimbawa, isang araw, sasabihin ko na lang kay Sen Pia, palagay ko papayag naman, Sen, alam ko, okupado ka, dami mo rin ano, meron pa siyang itong sa mga iba't ibang mga committee. Marami siya. So kung pwedeng pwede akong magpa-appoint na na vice chair para ako nang mismo duminig dito. Para Kung pumayag siya, mapapadali ko ito. hindi, ang problema, wala pa atang counterpart sa lower house yan. Kasi mukhang Hindi, wala. sa amin nagagawa yun eh. Sa lower house ba? Meron nun? Sa house din, gano'n nangyayari. Gano'n. Hindi lang ganong mainit palang usapan. Hindi, ibig ko sabihin, gumagalaw. Hindi, ibig sabihin, may counterpart na sa lower house. Oo. Para kung di man mapagsabay, Opo. at least mauna ko, hintayin ko na lang yung sa house. Kasi meron naman tayong kaalyado sa house. Opo. Si Pao, at saka yung murang kuryente pumasok. Opo. Nangangako naman sila na pagtityagaan namin ngayon. Oo nga, may party list na nga pala murang kuryente yung tawag pumasok ngayon. si Artiap. Nga pala dating gobernur na at saka dating DA Secretary, Artiap, siya na palang representante ng murang kuryente. Kaya nga, Party sabi list. niya, Sen, sabi niya, pag anuin natin, kako, basta hindi man natin maring mauna kayo, basta
Kailangan natin pagtiyagaan. Eh di, Sen, kung ito ang pinag-uusapan sana sa House, imbes na impeachment, eh di, ang tuwa sana ng mga tao, di ba? Ay, oo. Oo. Mapuproseso ng mabilis ito, no, ha? Lalo pa nga sa isang araw narinig ko na no, kayo kinakapanayam sa ibang himpilan, may nagbanggit na sa Mimaropa daw, mukhang baon na sa utang, 10 billion pesos ang mga electric cooperatives at hindi na halos napipinto daw yata ang matinding blackout. Sa loob yan ng 4 hanggang 6 na Ayan. buwan lang. Opo, oo. Ang utang nila sa mga independent power producers, ito yung nagbibigay ng kuryente sa mga electric cooperative. Yes po, sa mga probinsya. Oo. Halimbawa, yung Oriental, Ormeco yata ito. Ormeco, Yung yan. isa ay Omeco. Ganyan naman yan eh. Opo. So, Omeco is Occidental Mindoro. Electric cooperatives, yes po. O Ormeco, ito yung Oriental. Yes po. Oo. Ngayon, yung mga IPPs dyan na gumagawa ng kuryente na nagbebenta sa mga electric cooperatives, diesel ang ginagamit. Yun, ang matindi. Diesel. Opo, oo. So, ang damin dapat ayusin eh. Wala silang transmission. Ngayon, ito namang NPC, meron siyang budget na halos 200 billion. Opo. Magtataka ka, ba't hindi mo bayaran 10 billion lang? Pag hindi mo binayaran yan, hindi naman ganun kahaba ang PC ng mga IPPs Opo, na yan. oo, Magro-rotational brownout yan, blackout. Mas malaking problema yan. O ganito na nga. Ganito nga lang tayo. Gaganyanin mo na naman yan. Lalo papahirap ng papahirap. Ba't nga ba ayaw pananagutan ng Bukod dun sa napukor? 200 billion na yun, 220 yata, meron ka pang universal charge na kinukontribute. Yung sinasabi ko. Sabi ko nga, sabi ko nga sa ERC, Mr. ERC, wala na ba akong katapusan itong universal charge na to na puro subsidy na lang ang ginagamit natin? Isang araw naman dapat gumraduate na itong mga mahihirap na pati sila. Kaya... Bilsak nga eh. Nung ipalabas ng Meralco, paano hindi magbibilsak? Inilista niya lahat yung... Oo nga. Yun na nga. Ikaw naman kako, may system loss ka. Pati ba naman kako yung local franchise tax mo, ipababayad mo pa. Ikaw naman may kagawa ng ano na yan. Ikaw ang nagpasyang gumawa ng ano eh. Kaya tuloy hirap na hirap si Chairman Francis Juan eh. Isa yan sa pinakamatagal sa ERC. Director pa lang, kilala ko na yan. Pero ngayon, na-realize Hindi niya. natagal yan. Opo. Yung, nung assistant pa siya. No? Yes po, dati na po yan. Diyan sa ERC talaga eh. Dahil nga maigtingan nga yung pag-uusap. Oo. Yung Juan ang apelyido. Opo. San Juan ang nasabi ko. Oo. Pasensya ka na kako. Chairperson Francis Juan. Chairman, dahil sa, alam mo, very passionate tayo rito dahil nga bilsak nga ito. Sir, kanya okay lang naman po yung natawag po nyo kung San Juan. Opo. Marami pong nagsasabi na mukhang santo po ako eh. O sige, kung inaamin mong mukha kang santo, Oo. tawagin, kasi ang pangalan niya Francis eh. Opo. O St. Francis ka na. Pero sa isang seryosong Sen, malulutas. Kasi parang tagal na nito eh. Malulutas natin ka, mukha kahapon. Kahapon Opo. ba yun? Ano bang araw ngayon? Biyernes po. Kahapon. Opo. Kahapon. Pinagtatalunan namin yung net metering. Ayan, opo. Ito kasi yung isa sa mga nakapagbibigay ng parang sagwil. Parang ano ito eh. Ito yung nakakasagka. Ito yung hindi Opo. nakakatulong. Kasi isipin mo ako, naglagay ka ng cap na 100 kilowatts. Oho. Merong gumagawa ka ako ng KB system. Ito yung PV. Ito yung photovoltaic. Ito yung mga solar. Opo. Yung iba may kapasidad na makapag-produce ng 500 Mas malaki, opo. Oo. Nadi-discourage siya kasi hindi siya makapag-export sa'yo, hindi mo babayaran. Ayaw kunin ng Ang Meralco. ipoproduce mo ang cap niya 100. Kasi po Oo. sir, ito po kasing provision, ang problema ko kanya, itong provision ng Ng batas. ng distributed energy, distributed generation, Oho. parang malayo po siya dito sa ganito, sabi niya. Okay. Alam mo kako, nasa diskarte mo lang yan kako, Chairman San Juan, Chairman Juan, sabi Francis ko. Juan, opo. St. Francis. Pwede mong yan kako, pwede mong i-reconcile yan, dalawa na yan. Tingnan mo, paglapitin mo. IRR yan eh. Opo. Pag binasa mo ang EPIRA, yung kanyang intention, yung pinaka-intent, iyan yung ibig sabihin. Ayun. Mabuti po, nasabi nyo kanya, Pwede na bibirahin ko pakialaman. na po. Sige kako, pagka may nagdala sa iyo sa korte, sasamahan kita. Yun ang problema. Sasamahan kita, sabi ko. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, may kaugnayan din yan eh. Kung yan na nakapagbibigay lang sa iyo kako ng pag-atubili,
na ibahin mo, i-expand mo, gawin mo 500, hindi Opo. 100. Ayun. Kaya O sige pala, po kanya, total kayo nagsabi. O yan. kaya pala maraming nadidiscourage doon sa net metering. Yung iba po, ayaw daw talagang tanggapin ng Meralco. Sen, eh. Actually, ang tawag net metering. Pero Opo. pagka inanalyze mo, Opo. hindi net metering ang epekto net billing. Net billing. Kasi may nakukuha dun sa ano mo Ito, Yes boss, po. ito yung nakuha mo, ito yung ginano mo. Oho. Sabi ko, teka muna, net metering, ba't mo sinasama to? Parang meron ding nadidiscourage. Kasi parang may nababawasan din Ayun. doon sa na-export niya. Oho. Sabi ko, ayusin mo to. Pagtulungan natin. Ako palaging ganun eh. Kasi marami akong kakilala, di ba, ano sila sa Meralco, Nelson, ano? Kasi sobra-sobra, lalo pag ganito pa mainit. Ayaw daw kunin ng Meralco Sen eh. Kasi dapat kung magkano ikikitain nila, ibabawas doon sa billing Sa mo. billing, Dapat bababa na yun, minus kasi. Ibabawas mo. Kaya ang mga nakasolar daw po, malaking bagay na bumababa yung kanilang bill buwan-buwan. Pero yun nga po, Sen, pahirapan daw po para makapasok. Oo nga, pero sa ibabaw ng lahat, Opo. kasi after 1 month, inanalyze namin, anong ginawa? Tinanong namin, ano ang report mo? Opo. NEDA. Ano yun? DepDep. Deb, opo. Alam mo, yung report niya pag binasa mo, ikinuwento niya lang kung ano yung ginawa na response ng bawat agency. Aha. Sabi ko, ito ba ang in-expect namin na report mo? Sabi ko, na magkwento ka lang kung ano yung... Ginawa. Kung anong Pinag-connect mo na. Oho. Tapos sinabi mo na, okay, sinabi na sinuspend na. Ito bang pag-suspend ng operations ng WSM galing sa inyo? Hindi po. Kinuwento mo lang eh. Kinuwento mo lang ang individual nangyari, responses ng bawat ahensya ng gobyerno. Sang-ayon doon sa nakikita nilang pangangailangan ng iba't ibang sektor. Paano mo pinayagan na yung WSM isususpend? Paano ka ako yung nagbebenta sa WSM? Oho. Di ngayon, hindi sila makakapagbenta ngayon. Di, problematic na naman yung gumawa ng solar, gumawa ng kung ano-ano, sinuspend mo yung WSM dahil nga may problema. So meron kang ginamot, pero merong uling nagkasakit. Meron naman nagka-problema. Oho. Parang tinapalan mo sa ulo yung may sakit, na maga naman yung likod, o kaya sumakit ang tenga. Yung mga ganito, ano? Opo. Oho. Dapat kayo kasi ang national architect ng economy, Yun. dapat kayo nakatingin. Halimbawa ka, yung Semirara. Ayan, Coal. coal. Opo. Bakit ka ako hindi nyo, bakit hindi nyo isangguni? Bakit hindi nyo ikonsulta? O kaya i-suggest, i-recommenda Opo. na huwag na i-export yan. Sa panahong ito na kailangan natin ng panggatong, wala na nga, net importer nga tayo ng petrolyo. Oo. Meron tayong panggatong na napoproduce sa Semirara, May coal tayo eh. ibinebenta natin. Oho. Pwede naman natin tayo na muna. Hindi nyo ba pwedeng sabihin na, moratorium, dito muna natin gamitin. Saan naman Oho. kayo nakakita? Wala na nga tayong pagkain. Okay? Opo. Ang pagkain na lang natin Dilis. ulitin mo. Dilis Ito na nga lang. In-export mo pa. Yung kalahati, export mo pa. Wag naman ganun. Wala na nga eh. Aha. Alam mo, maaring nagkukulang na tayo sa paghahalimbawa, pero hindi na natin malam paano natin ipaghahalimbawa, maintindihan lang nila ang kalagayan ng bansa natin. Mukhang payag naman po si Ginoong Consunhisan doon sa proposal. Kasi ang katwiran naman ng DOE noon, sir, kasi po kaya natin na-export, Opo. mababa po kasi yung calorific value. Alam mo nga ako, Oho. miski ka ako yung batang malit, hindi maniniwala sa iyo. Ganun po ba? Oho. Kung mababa ang calorific value ng coal natin, ba't na ibebenta natin Bakit sa ibang binibili? bansa? Bakit binibili sa Ibig abroad? mong sabihin ka ako, Oo, nga yung po, no? bumibili, Oho. ha? Mas maunlad tayo kaysa sa kanila. Ang hinahanap nila, low calorific. Maunlad sila kaysa sa atin. Oo. Pero binibili nila. Oho. May kausap nga ako dito eh. Hindi siya nagbibiro. Sen, sabi niya, sabihin mo lang sa kanila na ibenta nila rito. Kaya kong bilhin lahat ang kanilang may puproduce. Ayun, ganun pala. Hindi siya nakikipo eh. Oho. Sabi ko, Deb, ba't hindi mo na-recommenda? Walang makasagot eh. Gusto na nga namin, umalis na ako doon sa meeting na yun. Sa bawat tanungin ko, Wala kayong makuha. wala akong sagot. makuhang katanggap-tanggap na sagot.
para sana malaman natin kung saan tayo papunta. Kaya pala gusto nila, sana sumakit ang tiyan para makalisan. Dagdag ko lang, Sen. Oo. Kasi sa ibang bansa, nabasa ko, lahat ng mga minerals na importante, lalo na yung ginagamit sa EV vehicles, Ayan, electric hindi vehicles na po. nila ibinebenta sa labas. Talagang sila, kasi nakita nila nagkakaubusan. Pati nga yung mga chips eh. Oo. Di ba? Yun po. Ang ano. Oo, Sa atin ginagamit. napakarami natin eh. Yung mga minerals. Nickel, ore, kung ano-ano pa man. Dapat siguro. Tayo, ginto nga, binenta natin. Ayun lang. Ayun po. Alam mo, mabalik tayo sa ginto. Oo. Alam mo kung ikaw ay accountant, yung balance sheet mo, ha? Yung Oo. asset mo, pandagdag mo doon eh. Ay, Alam mo, opo. maganda talaga yung balance sheet mo. Oo. Pambalanse mo yun eh. Ginto yun eh. Totoo naman. Alam mo, oh. kung bebenta ka lang doon, una, kung kinakailangan. Kung kailangan talaga. Pero hindi mo ibebenta lahat. Opo naman. Ang binenta mo halos 30 tonelada eh. Oo. Alam mo, Singapore, nakita ko yan, alam mo, Yung siguro gold reserves nila. 1.2 Oo. metric tons. Singapore na to, ha? Oo. Hindi siya nagbebenta basta. Bumibili talaga siya. Ang Japan. Ganun din. Bili. No? Kasi kailangan talaga ng gold reserves. Ang problema nga nito, Oo, Sen, pero tatanungin mo, Oo. saan napunta yung pinagbilhan? at saka, Saan naka-account yun? at saka hindi malaman kung sino bumili, Sen eh. Nato. Palagay mo na may bumili. Ang tinatanong ko na, Oo. nasaan yung Saan yung pinagbilhan? pinagbilhan? Kasi pabayaan mo na muna kung sinong bumili. Naibenta na eh. Hindi, kaya Ang tinatanong, kinukwenta ko. kaya tinatanong ni Jensen, Oo. kasi nakapagtataka na nung ibinenta, ang baba ng presyo. After Yun na. 6 months, Biglang nag-triple. pumalo. Oo. Oo. Nakwenta nila eh. Oho. Mabuti pa. Ay, nako.